Ako'y natutuwa sa mga magulang, na talagang kahit na sila'y nasa Muslim countries, ay yung kanilang religious beliefs ay kanila napapanatili at kanila napapractice. You're watching ETVN Philippines. Magandang umaga po ulit sa inyo. Magandang buhay ho, mga kapatid. Ako'y tunay na nasisiyahan at karating sa akin na ang kaunti kong kaalaman, at pagbabahagi ay nakakatulong sa inyo para mapalapit kayo kay God, especially, at magkaroon kayo ng loob sa Diyos. At yun lang naman po ang mahalaga. Oo nga, at tayo ay abala sa ating mga gawain tungkol sa ating pamumuhay at kabuhayan, pero napakaganda ho na yan hong dalawa'y ating pagsasabayin. Hindi ho maaari hanggang kabuhayan na lamang at yung nagbibigay ng buhay na mismong yun ng Diyos ang ating kakalimutan. Sa Kanya ho galing lahat ito. Kaya napakaganda ho na kayo may pagloloob sa pangangalaga sa inyong mga anak, mga magulang, at kayo naman mga bata, kayo naman yung nagpapaalaga sa inyong mga anak, at kayo magulang at mga anak ay meron din pagloloob sa Diyos. Magkasama ho yan. Body and soul ho tayo eh. Okay? Ngayon, parang magque-question yata ano nga yung tanong? Ikaw? Anong pangalan mo? Marian. Marian. O sige, ano gang Lolo Monsi, Oo. since may mga workers po tayo na parents from abroad, and paano po nila napapanatili yung personal spiritual connections nila with their families despite sa distance? Oo. Siguro, primarily, ang kanila muna. Kasi malayo, wala silang karaniwan yung mga Muslim countries ang pinupuntahan nila. Ako'y natutuwa sa mga magulang, na talagang kahit na sila'y nasa Muslim countries, ay yung kanilang religious beliefs ay kanila napapanatili at kanila napapractice. Sukdulan, nakakarating sa akin, alam mo, yung mga magulang na ganyan, na kung wala man, halimbawa, walang Catholic Church doon, talagang on their own. At saka humihingi, nung ako'y nasa parish, humihingi sa akin ng misa. Noon naman i-tape. Audio pala, wala pa baga. At sila'y sumisimba, kakatuwa. Yung bang parang sumisimba sila, na wala naman pare, basta't nakikinig lang. Yung buong misa ko, ay nandun sila nakagather. Yun ang maganda. Hindi nawawala yung kanilang tawag dito, loob sa Diyos in terms of pagsimba. Ngayon, tungkol naman sa kanilang pag-connect sa kung paano nila aalagaan ang mga anak nila, ay sila'y nasa malayo, di ba? Yun ang tanong mo eh. Yun ang napakahirap. Kasi wala na silang control. Hindi nila masasamahan. Kasi ang napakaganda kasi, ang mga bata habang maliit, ay talagang madadala-dala nila sa simbahan. Pero
sapagkat wala sila doon, kaya maaaring ipagbili nila sa kanilang mga foster parents, kanimit ay mga lola, tiya, o ganyan, na gawin ito. At manggaling ito sa kanila na talagang kanilang i-emphasize, ang aking mga anak na niya, huwag niyong pababayaan. Pinadadalan ko sila ng pera, pero hindi yan ang mahalaga. Kailangan nila yan, pero kailangan nila si God. Kung manggagaling ito sa magulang, anong ganda? At sasabihin nila sa mga nag-aalaga sa kanilang mga anak, ay huwag ninyong pababayaan ang aking mga anak. Pabayaan mo, wala na lang silang makain, di bali na. Pero yung sila'y mapalayo kay God, huwag sanang mangyari. Kaya pa, pwede pa. Depende kasi yan sa diwa ng magulang. Kaya ang aking panawagan sa magulang, kung kayo may nasa abroad, ay inyong sikapin na huwag ninyong mapabayaan ang pangangailangan pangkaluluwa ng inyong mga anak. Pagkat kung kayo man ay naririyan dahil sa material na pangangailangan, ay hindi lang ho yun. Meron pa rin ng spiritual na pangangailangan at yun ay sa inyong magbubuhan. Kaya patuloy kayong manalangin, patuloy kayong humingi ng awa sa Diyos na kayo tulungan at kayo ay tutulungan niya. Amen? You're watching ETVN Philippines.